Inapi ka ba? Isumbong mo kay Tulfo. Yan po mga kapatid ang markadong tagline ng programang Isumbong mo kay Tulfo ng matapang na kolumnista at komentaristang si Ramon Tulfo. Bakit nga ba siya tagapagtanggol ng mga naaapi? Ano ba ang kanyang mga pinagdaanan para tahakin ang landas na ito at maging huling depensa ng mga walang kakayahang lumaban? Ngayong gabi mga kapatid, tunghayan po natin ang ilang bahagi ng buhay ng tinaguriang tagapagtanggol ng mga naaapi na si Ramon Tulfo dito sa Star Confession. Bakit hindi mo dinidesisyonan yan? Nag-aantay ka siguro ng pera. Ha? Makakurap ka dyan siguro, kaya ganun ka. Ha? Tagal-tagal na yan. Ano ba? Wala ka bang utak? Masasabing buhay militar ang kinalakihan ko. Ang ama ko ay isang opisyal sa Philippine Constabulary noon. Dahil panganay sa 10 magkakapatid, ako ang madalas na nag-aalaga sa mga kapatid ko. Nandito tayo para protektahan mga sibilyan, hindi para kutuhan. Sorry po, sir. Sorry? Ano magagawa ko sa sorry mo? Isoli mo pera niya. Di na po maulit, sir. Talagang hindi maulit. Gusto mo ma-court martial, ha? Istrikto ang tatay kong si Ramon Tulfo Sr. May ranggo siyang colonel sa Philippine Constabulary nang siya ay nagretiro. Sa kanya ko nakuha ang ugali na kapag may inapi ay kailangang maparusahan ang may sala. Hoy! Dinadaan mo sa laki! Ba't ka ba nakikialam dito? Hala, ka pala eh. Gusto mo tayo na magsuntukan? Ha? Ano? Ano? Ha? Paul, salamat. Good morning, sir. Morning. Daddy, may sasabihin po sana ako sa inyo eh. Ay, sa mami ka hihingi ng baon, ha? Tandaan mo, sa bahay na ito, siya ang kumanda dito. Hindi po yun, Daddy eh. Daddy, gusto ko sanang pumasok sa pagiging sundalo pagkatapos ng high school. Kumuha ka ng entrance exam ng PMA para maging official ka. Mahirap ang buhay ng pangkaraniwan sundalo. Magtatanong ako kung kailan ang susunod na PMA entrance exam. Pero kailangan magaling ka sa math. Susubukan ko po, Daddy. Okay. Carry on. Sir, yes, sir. All right. Thank you, Dad. Hindi ako pinalad na makapasa sa Philippine Military Academy kahit na 3 beses akong kumuha ng entrance exams. Kuha ka na lang uli, anak. Pero hindi rin ako nakatapos ng kolehiyo dahil maaga ring nag-asawa. The time is 4:20 in the afternoon. Diyos marhay na hapon sa Indong Gabos. Taga-play lang ako ng music noon at taga-sabi ng oras. Tapos kapag naiinip ay nagbabasa ako tungkol sa news writing at news reporting. Self-study kumbaga. Kaya lang walang sweldo dahil trainee lang ako. Ano ba yan? Napaka-irresponsable mo naman. Iiwan mo yung asawa at anak mo sa amin? Pasensya na ho. Trainee lang, kaya wala pa pong sweldo. Kaya po, nagdesisyonan pong maghanap ng kabuhayan sa Maynila. Aasawa ng maaga. Hindi naman kaya. Nay, tay, tama na po. Sige po, alis na po ako. Sige. Ingat kayo, baby, ha? Kaya mo na umalis yan. Tay. Pala sa lalaking yan. Napaka-irresponsable. Sinubukan kong muli ang kapalaran sa Maynila. Pero sadyang mailap ang kaginhawaan ng mga panahong iyon. Nakapasok ako sa radyo sa Maynila, pero wala ulit sweldo. Dahilan kung bakit tuluyan kaming nagkahiwalay ng una kong asawa. Tigilan nyo na ang pang-aabuso. Mga ay nalintik. Ay balita na. Pero wala akong sweldo. Naisulat na. Naibalita na. Pero wala akong sweldo. Bakit ganon?
Pare, ano problema? Ano bang pakialam mo? Abay, narinig ko yung himutok mo eh. Abay, kung di ka nababayaran ng tama ng istasyon mo, doon ka na lang sa amin. Sino ka ba? Art Galindez nga pala, station manager. Mon Tulfo, Nice to meet you, Mon. walang sweldo. Parang nabigyan ako ng iba yung lakas dahil sa big break na ito. Sa wakas ay naging radio news announcer ako. Ay, hindi! Sasabihin ko sa inyo kung ano gusto kong sabihin. Hindi nyo ako pwedeng diktahan. O, pare-pareho tayong barako dito. Wala tayong takutan. Pero hindi ito nagtagal kasi nagka-martial law. Pinasara ni Marcos ang lahat ng istasyon ng radyo at telebisyon. Panahon ng martial law ko rin nakilala ang asawa ko ngayong si Josephine. Kahit na madilim ang dekadang yon, para sa bayan ay may nakasama akong muli sa buhay. Sinubukan kong mag-medical representative ng panahong halos sarado ang mga media outlets. Sa kanyang pagpupunyagi at pagsusumikap na maabot ang pinapangarap na propesyon. Nakapasok si Ramon Tulfo sa Times Journal noon bilang isang labor reporter. Dito na rin nagsimulang maging idolo siya ng mga nakababata niyang kapatid na sina Ben, Rafi at Erwin para maging taga-media. Dahil gusto niyang maranasang maging full-fledged reporter, nag-apply siya noon sa Bulletin Today na ngayon ay kilala na bilang Manila Bulletin. Pero isang kabiguan ang magpapabago sa kanyang kapalaran habang buhay. Chip, gandang umaga. Ay, Mon. Morning. Makikibalita lang ko sana ako sa application ko. Ano na nangyari? Oh, may nakakuha na rin sa ina-apply mong reporter item. Ganun ba? Paano to, Chief? Nag-resign na ako sa Times Journal. Pero may opening kami dito sa police beat. Baka gusto mo. Police beat? Di ba matugo dyan? Krimen, kriminal, batas, pulis. Baka lalong magulo buhay ko niyan, Chief. Di mo muna subukan. At least, pasukan na dito. At saka, mas mataas ang pasweldo natin. Kasi sikat tayong newspaper. Pwede ba ako dyan? Bakit naman hindi? Mukhang mahilig ka naman sa mga aksyong balita eh. Tiga-sika, di ba? Kailan kaya ako pwede magsimula niyan? Kahapon pa dapat. Ayan, nakita mo yung table na yan? Bakante. Ito? Yes. Bulletin, hello? Mr. President, kayo po pala. Po? Opo. Sige po, opo. Yes, Mr. President. Sige po. Kopya po. Siya ba talaga yun? Tumpak. Hindi niya nagustuhan yung mga isinulat mo. Anong gagawin natin, Chief? Wala tayong magagawa mo. Martial law eh. At sabi nga niya, siya na raw magsusulat ng susunod mong article. At sasabihin niyang nagsosorry ka dahil sa may mali sa sinulat mo. Mabuti na nga lang at naunahan ka doon sa in-apply mo dati dito na reporter item. Mas naging exciting ngayon ang trabaho mo dito. Piruin mo, presidente yung magiging ghost writer mo. Ma-action talaga dito sa police beat. Yun talaga, kaya natin dito.
na kinasasangkutan ng ilang membro ng Highway Patrol. Teka, ano ba klaseng trabaho mo? Huwag mo nang tanungin. Halika na. Sige na, pumasok na. Dali! Pasok!